Lumipas na naman ang isang taon at retreat na ulit. Kaya welcome sa HTP Retreat 2025. Isa-isa na ang dumating ang mga tao at nagpalista para makuha ang kanilang mga ID. After nga magpalista at makuha ang mga ID, lumipat na ang lahat sa Isaiah Hall para sa introduction ng aming retreat. Ang bawat isa nga'y nabigyan din ng sobre na naglalaman ng bugtong. At dito nga nalaman namin kung sino ang aming mga members. At doon din namin nalaman ang grupo namin. Team Joshua, day 1. Team Joshua, day 1! Team Joshua, day 1! Team Joshua, day 1. Team Joshua, day 1. Team Joshua, day 1! Team Joshua, day 1! Team Joshua, day 1! Team Joshua, day 1. Team Joshua, day 1. At sa retreat na ito, hindi nga mawawala ang mga activities tulad ng mga games, ang stretching, at syempre ang dancing. At ito nga, at nagpakitang gilas pa ang isa nating kapatid. Grabe, bigay todo talaga. Full of energy. Umagang umaga, pero lahat masisigla at puno ng energy. At hindi lang yon, tinuruan pa nila tayo kumausap ng mga pabo. Eto't nagkaroon pa nga ng showdown ang bawat mga grupo. At dahil nga dun, nadamay pa ako. Pero hindi rin naman nagpauli ang ating mga katatayan at mga kananayan sa pagsayaw. At syempre, after exercise, extra rice. Kung saan nga may masarap, dapat pinupuntahan. Kaya't pumila na nga kami, kumuha ng plato at kumain kasama ang grupo. At dito nga nahuli namin si Brother Adam sa kanyang pang-apat na plato. At tayo na't sariwain ang mga aral na binigay ng Panginoon sa retreat na ito. Ang ating buhay ay puno ng laban. Hindi laban sa tao, kundi laban sa mga puwersang hindi nakikita. Laban sa kasamaan na gustong humadlang sa ating pananampalataya. Kaya naman, ang mga sulat ni Pablo ay nagpapaalala sa atin na palagi nating suotin ang baluti ng Diyos. Una na rito, ang sinturon ng katotohanan. Ang puso natin ay dapat palaging nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang baluti ng katwiran. Ito ang nagtatanggol sa ating mga puso. Kapag tayo ay namumuhay ng matuwid, mas ligtas tayo sa mga pana ng kaaway. Pangatlo, ang sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ito ang nagbibigay lakas sa ating mga hakbang. Kung saan man tayo dalhin, dala natin ang mabuting balita na nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan. Pangapat, ang kalasag ng pananampalataya. Ito ang pumapatay sa mga nagliliyab na palaso ng duda, takot at tukso. Kapag mahigpit ang ating kapit sa Diyos, hindi tayo madaling matitinag. Panglima, ang helmet ng kaligtasan. Ito ang nagbabantay sa ating isipan. Lagi nitong pinapaalala sa atin na tayo'y ligtas kay Kristo at may buhay na walang hanggan. At ang panghuli, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito ang ating sandata upang lumaban at manindigan sa gitna ng tukso at kasinungalingan. 1 Corinthians 16:13-14 says, "Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Let all that you do be done with love. We are more than conquerors, because we are warriors."